Ang mga basura, kagaya nito, kapag sinisilaban, magproproduce ng nitrogen dioxide. Pero paano na lang kung ang nasusunog halos isang buong landfill na punong-puno ng basura? Tingnan natin ang nangyari sa Navotas City. Nagsimula higit 2 linggo na ang nakararaan. Mahigit 28 hectares na ng landfill sa Navotas ang nasusunog. Kaya naman as of last week, April 23, hindi pa rin bumabalik sa normal ang kalidad ng hangin sa Metro Manila. Hanggang sa Pasay at Makati, umabot na ang usok mula sa nasusunog na landfill. Batay sa pahayag ng Philippine Space Agency o PhilSA, mataas pa rin ang concentration ng nitrogen dioxide sa Metro Manila kumpara sa level na naitala bago ang sunog. Kaya naman ang publiko mas pinag-iingat. Delikado kasi ang nitrogen dioxide hindi lang sa kalikasan, kundi pati sa kalusugan, lalo na ng mga bata at mga nakatatanda. Ayon sa PhilSA, ang nitrogen dioxide na isang gaseous air pollutant composed of nitrogen and oxygen ay naproproduce kapag may sinusunog. Kapag nalanghap sa hangin, maaaring maka-irritate sa airways ng isang tao ang mataas na concentration nito. Ang may ikling exposure, maaaring magpalala ng mga respiratory diseases, kagaya ng asthma na magdudulot ng pag-ubo, paghinga na may tunog, at maging ng hirap sa paghinga. Kapag mahaba naman ang exposure, maaaring mas malala ang epekto ng nitrogen dioxide, kagaya na lang ng development ng asthma at ng paglala ng risk ng respiratory infections, lalo na sa mga bata, nakatatanda at mga may existing respiratory conditions kagaya ng hika. Ayon sa datos ng IQ Air, ang concentration ng PM2.5 o yung mga maliliit na particles sa hangin sa Metro Manila ay mas mataas na ng 3.8 na beses kaysa sa standard ng WHO. Bagamat hiningan na ng DENR ang mga landfill officials ng plano sa kung papaano maaapula ang sunog sa pinakamabilis na panahon, ang hindi tiyak sa ngayon ay kung kailan babalik sa normal ang kalidad ng hangin sa Metro Manila. Kaya ang paalala sa lahat, mas paigtingin pa ang pag-iingat. Ako si Kurt De La Peña, nag-uulat para sa Inquirer.